Sabi ng isang friend mo na naipadala daw din yung transcript ng Senate hearing at sa Quadcom sa ICC. Ano ba masasabi mo dito, Attorney Sal? Pero sinabi naman ng gobyerno, di ba? Sino raw magpapadala ng transcript? Yung friend mo. Sino? Who? Former Senator Trillanes. Nag-post siya na pinadala na daw yung transcript. Trililing naman pala yun. Alam ko. Yan talaga yun. Pinagtawanan lang si Trilling, mga kababayan, ni Attorney Panelo. Dahil yun nga mga kababayan, nagpadala na umano ng transcript mula sa Senate hearing, mga kababayan, kung saan dumalo si President Duterte. Pinadala na umano, mga kababayan, ni Senator Trillanes sa ICC para masampahan ng kaso itong si President Duterte. Kung bigyan ng komentaryo, yung sinabi ni Escudero, kababayan mo, sabi niya, yan daw transcript. Dahil pinag-uusapan natin transcript. Kasi sinasabi ni Bato, na joke yung iba doon, papatawa yan, nanakot. Sabi ni Senate President, sabi niya, alam mo yung pag binasa mo yung transcript, wala doon emosyon. Wala, di mo makikita rin yung joke. Ang klase rin naman itong abogado to. No? Hindi lang naman transcript, may video eh. Di, pag binasa mo yung transcript, in relation to the video, di ba makikita mo kung nagloloko siya o hindi? Ayun naman pala mga kababayan, no? Taliwas sa sinabi ni Senador Chis Escudero, mga kababayan, na pagka sa transcript di umano ay yung mga sagot lang ang pagbabasihan at hindi makikita yung emosyon. Pero ayon dito kay dating spokesperson ng Duterte administration at napakagaling na abogado na si Attorney Panelo, mga kababayan, ay may videong pagbabasihan din, hindi lang yung mga sinasabi ni President Duterte. Kaya makikita doon kung nagbibiro ba yung isang tao na sa kanyang mga sinasabi. Alam mo, problema kasi, alam mo, ang nakikita kong problema, ever since nang ako'y nagkapagsalita at kanyang punong abogado, yung mga detractors niya, kasama na yung mga kasama mong reporters, pinipili lang yung pag sinabi niya, I have my own, that's what. Naku, yun lang ang iano nila. Ipapakita. Hindi. Totoo, yung mga bias media, mga kababayan, papakita lang nila yung putol na part ng video, mga kababayan, or part ng Senate hearing para magmumukhang masama at magmumukhang kapanipaniwala yung kanilang ipinapalabas na balita, mga kababayan, no? Para yun lang ang makita ng mga kababayan nating hindi nanood nung Senate hearing. Hindi nila pinapakita yung paliwanag niya. Yung paliwanag niya sa death squad. Yung death squad, yung mga kriminal na nagpapatayan sa kanilang sarili. Ang ginagawa ko, ini-intriga ko sila. Tayo pa, tayo kita. Hindi lang yun, alam mo. Bigyan natin ng konteksto. Alam mo, dyan sa mga sindikato ng drug, pag may nahuli ang isang pulis dyan na involved, kakanta. Di ba? Kakanta. Tuturo niya lahat ngayon. So, ang gagawin ni Presidente Duterte siguro, ikakalat niya doon sa kabila, yung mga kalaban niya, ito, meron nagsumbong na, kayo pala yan. O, syempre, di magagalit naman yung kabila. Itutugisin ngayon nila, tutugisin nila yung kumanta. Papatayin nila. O yung mga grupo ng mga ng kumanta na pinatay ng kabilang grupo, iisipin nila, alam nga naman mga pulis ang pumatay dito kasi naging asset na nila. Sigurado yung mga kalaban namin papatayin nila. Yun. Kasi sinasabi ni Presidente Duterte, yun ang aking death squad, sila nagpapatayan. Triga ko sila. Hindi yung mga pulis. Klarong-klaro yun. Kaya if you review yung mga salita niya, sinasabi niya, that squad is being loosely used. O ano bang ibig mo sabihin nun? Kaya pag sinabi, yun ang aking death squad, he was using death squad loosely also. Yan ang problema. Alam mga matalino kasi ito eh.
Ngayon, kung medyo mahina ang takbo ng utak mo, talagang hindi mo siya maintindihan. So palpal dito si Senador Risa Ontiveros, mga kababayan, no? Pag mahina yung utak mo, hindi mo maintindihan yung sinasabi ni President Duterte. Kaya nga mga kababayan, no, sabi ni President Duterte, hindi sila magkakaunawaan. Kasi nga, walang utak itong si Senador Risa Ontiveros. At kung mapapansin nyo sa Senate hearing, mga kababayan, is lahat ng mga tanong nitong si Risa Ontiveros ay pinapasa lang naman ng kanyang abogada, no, na nasa likod niya, no? At wala siyang sariling instinct or sariling mga katanungan, mga kababayan. Ayun nga kay Senador, ayun nga kay Atty. Panilo, mga kababayan, ay kung walang senadora, ay hindi pala, ayon nga kay Atty. Harry Roque, mga kababayan, ay kung wala namang abogada na estudyante ni Harry Roque na nagbibigay ng mga katanungan na pinapasa kay Senador Risa Ontiveros, ay nga, di magngaw-ngaw itong si Risa Ontiveros, mga kababayan. Attorney Sal, speaking dito sa pagdinig, Attorney Sal, ano, may balak din ng Kamara na imbitahan mo di si former President Rodrigo Duterte. Ngayon, November 7 naman ang hearing at sinabi naman ni Congressman Abante that they would ask more difficult questions that were not asked during the Senate hearing. And according to Congressman Abante, si Senator Risa Ontiveros lang daw ang tunay na nagtatanong doon sa hearing. Nako po, hindi nga tumalab yung mga senador. Ikaw pa kayang Abante? Sa Kongreso pa kaya, baka mas supalpal na naman kayo. Malaya. Sabi ko nga sa bigyan niyo ng sufficienting pagkakataon. Pupunta yan kung wala siyang dating engagement on that particular day at kung okay na okay ang kanyang katawan that day. Pero hindi ba, gusto niya nga pumunta. Pero sa aking pananaw, lahat ng mga sinabi ni Presidente Duterte, kumpleto na eh. Wala na siyang wala na kayong itatanong. Kung gawin niyo, padikunin niyo yung transcript at isama niyo sa transcript sa proceeding. Ano pa itatanong? Ano pa bang itatanong? Sabi niya, tatanungin ko kung saan mo ba ginamit yung kasi parang lumalabas kung saan ginamit mo. Kaya sabi nga ni Ombudsman, pag sinabi mo confidential funds, hindi mo kaya nga confidential hindi mo pwedeng sabihin kung saan mo ginamit ang confidential funds. Kung hindi, otherwise, hindi na confidential yan. Ginawang confidential, sikreto. Ito yan sa mga kalaban ng Estado. Kung yung mga kriminal kalaban ng Estado, ay gagamitin dyan. Mga terorista kalaban ng Estado, gagamitin dyan. Kayong mga politikong natitira sa gobyerno, sa panahon niya, ay gagamitin din niya sa inyo para kayo ay maiwasto sa inyong mga paninira. Yan ang gamit talaga ng confidential funds. Hahanapan kayo ng mga sekreto nyo, halimbawa mga pulong-pulong upang ibagsak ng gobyerno, upang siraan ng administrasyon, kung sino man ako po. Yan ang trabaho ng confidential funds. Yun ang ginagamit. Attorney Sal, kaugnay pa rin dun sa pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig, sa Senate hearing, kitang-kita din yung mga comment ng netizen na nanunubalik ang kanilang pagkapanabik sa dating Pangulo. At alam naman natin, Attorney Sal, na napaka-popular ng dating Pangulo dahil sa pagmamahal nito sa bayan at sa estilo ng pamumuno at pananalita nito. Talaga naman nakita mo, pati si Tony Lopez, number 1 anti-Duterte, yan. Bumalik na, sabi niya, he has redeemed himself. At public Asia Business Magazine, tingnan niyo yung column niya ngayon. Bilib na bilib siya. At mapapabilib talaga tayo, mga kababayan, kay President Duterte, no? Grabe, yan nga, lagi kong sinasabi na si President Duterte nag-iibang presidente na dumaan dito sa ating republika, mga kababayan, no? Grabe yung karisma ni President Duterte at kaya mahal na mahal siya ng buong sambayan ng Pilipino dahil sa kanyang sinseridad sa pagmamahal sa bayan, no? Dahil itong ibang mga politiko naman dito, ang habol lang naman ay mangurap sa mga pondo. Kaya nga, mga kababayan, ngayon ay lalong bumaon pa sa utang ang Pilipinas, no? At lumobo ng 16.06 trillion pesos na ang utang natin ngayon, mga kababayan, no? At yan ay dahil kay President Bongbong Marcos.
So, ito yung achievement niya, yung ibaon sa utang ang buong Pilipinas, mga kababayan. Ito sinabi ni Presidente Duterte. Kaya alam po ninyo, yung inaasahan nila na masisira si Presidente Duterte. Kaya nga yung mga Yan talaga yung goal nila na dahil sa pagdinig nito ay akala nila ay mapupuruhan nila ang mga Duterte, lalong-lalo na si President Rodrigo Duterte at da-downgrade nila at babaguhin ang pananaw ng mga Pilipino dito sa mga Duterte. Pero kahit anong gawin nila mga kababayan, mulat na ang mga Pilipino ngayon at halos lahat nakamanman na at hindi na malilinlang, hindi na effective yung mga strategy nila noon. Dahil ngayon, ang mga Pilipino ay may sariling utak na lahat na nakapag-aral, mga kababayan. So, majority ng mga Pilipino ay hindi na nila maloloko. kaibigan mo mga bugoy doon sa kabilang stasyon, yung dating nasa ABS-CBN. Sabi niya, pupunta pa doon, iulianin na yan. Kung anong pagsasabi niya. Kaya, hiya silang lahat. Kasi, Hiya silang lahat. lumalabas ngayon, super ang performance na doon. Vintage, digong. Yung inaasahan mo dati, yun na rin yun. Walang binago eh. Alam mo, sa totoo lang. Pero Kaya, totoo itong sinasabi ni Atty. Panelo, mga kababayan, lahat ng mga Pilipino nung Senate hearing, kitang-kita yon sa social media. Inabangan talaga, nag-viral nga ito talaga sa social media dahil yun nga, inabangan, hindi natin inakala na lahat nung pagdalo ni President Duterte ay nakatutok ang buong mamamayang Pilipino saan man sa mundo, At yun nga mga kababayan, lumabas at naglabasan ang mga Duterte supporters. At yun nga, pagsabi pa lang ni President Duterte na kung siya'y mabigyan ng pagkakataon ay gagawin niya ulit ang kanyang ginawa at doble pa, mga kababayan. kanya, na bago. Wala naman. Pareho-pareho na ever since yun naman ang sinasabi niya. Hindi lang iniintindi at kung naiintindihan man, binabago nila ang ibig niya sabihin. Kasi nga, puro kontra sa kanya. Pero nakita mo ngayon. Binabago nila mga kababayan ang ibig sabihin ng mga sinasabi ni President Duterte para maipalabas nila sa balita na cutted naman, putol, na ganito nga si President Duterte, mga kababayan. Overwhelming ang pagtanggap ng taong bayan sa kanya. Kaya sigurado na yan, yung tandem, yung Duterte sa 2028, ako tuloy-tuloy na yun. Naku po, Duterte, mga kababayan. Lagot na ang mga dilawan dito pag nagtandem, mga kababayan. So siguradong panalo yan dahil buong buo ang suporta ng mga taga Visayas at Mindanao at mga kababayan natin sa Luzon na naniniwala sa mga Duterte, mga kababayan. At saka yung pagka-alkalde niya, ako lalong dumami ang boto niya. Naku po, Duterte, mga kababayan. Sigurado na daw sa 2028. Naku po, pabor ba kayo dito, mga kababayan, at suportado nyo ba pagkatatakbo ng pagkapangulo at Vice President ang mga Duterte? Ngayon, lagot na ang mga dilawan, mga kababayan. Wala na talagang makakalusot pa. Attorney Sal, sa tingin niyo po, Attorney Sal, nabigyan ng media mileage ang dating Pangulo, lalo't alam natin na pinipigilan ng administrasyon ng kahit anong platform gaya ng kanyang programang Gikan sa Masa para sa masa si SMNI. Oo nga, Mayroon ding mga nagsasabi. Ewan ko ba dito kay President Bongbong Marcos, walang utang na loob dito kay President Duterte, mga kababayan. Sa haba-haba ng panahon, tanging si President Duterte lang ang nakapagpalibing sa kanilang ama na binansagang diktador. At yun nga, mga kababayan, etong si Bongbong Marcos ay walang utang na loob, mga kababayan, na ayon pa nga kay Vice President Sara Duterte, walang pagmamahal sa bayan. Sabi Attorney Sal na itong pagdalo ng dating Pagmamahal sa pera siguro, mga kababayan, Pangulo sa Senado at posibleng katulong kay VP Sara o sa posibleng Duterte tandem sa 2028. Ano sa tingin mo dito, Attorney Sal? Di ba, sinagot ko rin bago mo pa tinanong. Tao na nakita. Talaga kaya, yung media mileage na sinasabi mo, super nga eh. Libre lahat. Pero mo, ilang oras yun? 9 hours. And the whole nation was watching it. Kasi,
Yung mga, alam mo, di ba nag-TikTok ako? Naniniwala kayong TikTok, The di whole nakita nation ko lang ng mga watching it. komentary ko. Sabi na, hindi ako pumasok, naglibo ko para panoorin lang. Saka alam mo ba yung TikTok ko, Ana? Kasi di ba kaumpisa ko lang ng TikTok, nag-umpisa ako sa 100 viewers, tapos lumobo, naging 56,000. Nung araw na yon, after the Senate hearing, nag-TikTok ako. Gabi, maniwala ka yung 56,000, lumobo sa 71,000. Nagkaroon ng 15,000 increase ng followers. Biro mo yun? Pagkatapos yung start to finish, kasi ordinarily, pag nag-TikTok ka, yung mga nanonood sa'yo na mula sa simula hanggang sa katapusan, naglalaro lang yun sa 500, 600, 700, birang-bira, 1,000. Pero this time, alam mo yung nakatutok for 1 hour and a half, that very night after the Senate hearing, nag-TikTok ako, naging 7,500 ang nag-stay. Not only that, mga kababayan, no, inaabangan talaga ang lahat ng updates kay President Rodrigo Roa Duterte, no. So sobrang daming mga Pilipino talaga ang may pakialam, lalong-lalo na dito sa ating bansa, mga kababayan. At yun nga ay inaabangan, no, ng sambayanang Pilipino ang pagbabalik ni President Duterte. meron pa ako ibibita sa'yo. In-interview ako ni Karen Jimeno the day after. So, yung isang segment lang ng interview, yung sinabi ko, nilalaro lang kayo ni Presidente Duterte. At pinaliwanag ko yung death squad. You know how much it received? Yung isang segment yon 1 million views. Woo! Ibig sabihin talagang pinapakinggan nila at yung paliwanag. Kasi nga pinabago ng mainstream media Ano mga Yan ang sa mga bias media, mga kababayan. Binabago kasi nila. Kaya inaabangan ng mga Pilipino ang paliwanag, no? Ang real paliwanag. Kasi yung mga mainstream media pinapakalat ay paninira kay President Rodrigo Roa Duterte. Kinakat nila yung buong Senate hearing. Tractors niya yung narratibo ni Presidente Duterte. Kaya kailangan talagang, kaya itong programa natin, nakakatulong na malaki ito sa pagliliwanag, sinabi ni Presidente Duterte. Totoo. Attorney Sal, ano naman yung masasabi mo, yung maging implication, Attorney Sal, sa pagdalo naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado sa kanyang kandidatura bilang alkalde ng Davao City? And as a whole, yung mga Dutertes na mas lalo ba silang lumalakas ngayong papalapit ng halalan, whether ano man ang posisyon na kanilang tinatakbuhan? Well, sinugot na rin kita dyan kanina. Sigurado na sobra-sobra na boto. Pati yung mga... Pati yung mga... Pero alam mo, yung ini-endorse niya, paniwala ka, nakita ko na yun. Pag ini-endorse ka ni Presidente Duterte, maganda record, papakinggan ka. Pero pag in-endorse ka ni Presidente Duterte at ang record mo ay masama, wala rin. Kasi si Presidente Duterte mabait na tao hindi kagaya ko. Pag ayaw kita, ayaw kong pagkitin ang pangalan mo. As Presidente Duterte, pag nilapit, pero endorse mo naman, napakabait niya, itataas ang kamay mo. Pero tao, tinitingnan nila yung record mo, hindi yun nag-endorse. Tama ka, mga kababayan, no? Ito, iba talaga si President Duterte. Kahit may i-endorse yan, tapos hindi naman maganda ang performance or mga pinaggagawa, ay hindi pa rin yan ibuboto ng taong bayan. Kasi ang gaya nga ng sabi ko kanina, mga kababayan, is ang taong bayan, no? Ang taong bayan ay may sarili ng pag-iisip, mga kababayan. Hindi na nadidiktahan yan. Kahit sasabihin yan, iboboto kita. Nababasa mo ba kung ano yung sinulat nila sa kanilang balota, di ba? So, yun, mga kababayan, yan ang ibig kong sabihin na si President Duterte ay mahal na mahal talaga ng taong bayan yan. At yun nga, kahit pa siguro tatakbong eleksyon ulit yan, tatakbo ulit yan sa susunod na eleksyon as sa pagkapangulo, ay panigurado, mga kababayan, landslide pa rin kahit pa si Marcos pa ang magiging makalaban. Dahil sa akin, mga kababayan, nanalo lang naman itong si President Bongbong Marcos dahil nga dumikit dito sa mga Duterte, no? Ginamit ang mga Duterte, mga kababayan, at kaya sila nanalo.
kaya sila nanalo mga kababayan ay kung hindi man yan sinabayan ni Vice President Sara Duterte, panigurado hindi yan mananalo mga kababayan.